Ayan, so, I think available na sa ano, sa Blackboard yung lecture natin 'no. Ayan, so check niyo na lang I think hanggang lecture 3 in-upload ko na dun. So, kung gusto niyo mag-advance study 'no, puwede niyo ng ano, puwede niyo na start. Okay, and so ano, start natin yung meeting today kasi, hindi na tayo puwedeng masyadong mag-miss kasi last week, naka-miss na tayo ng dalawang meeting 'no, so medyo marami na yun. So, kapagka hindi tayo nagklase ngayon medyo mas naiiwan tayo. Okay, sige, last time pinag-usapan natin yung ano, yung, orientation tapos nag-discuss tayo regarding sa, introduction to structural design. So, pinag-usapan natin yung ano, yung process 'no, and ang sabi natin sa process natin yun ay ano, ay, iterative 'no, ibig sabihin paulit-ulit natin siyang, ginagawa 'no. Ayan, so pagka tawag dito, 'pag nag-design tayo hindi pa yun 'no. So usually after we determine the sizes, ah, tawag dito, we run the analysis again. So analyze, design, paulit-ulit hangga't may binabago ka dun sa structure mo, inuulit mo siya ng inuulit to ensure na after mong baguhin yung member sizes, mag-ano yun, magre-redistribution ng forces yun, 'no. After that, you can still ensure na dapat lahat ng iba na after the distribution of the forces dapat lahat yun ay mga adequate pa rin 'no, in terms of our design. Okay, so before we proceed to the ano, design proper yung sa tension, compression, 'di ba, we have to understand muna ano ba yung steel, okay? And so for today ang pag-uusapan natin is yung steel tsaka yung mga principles mamaya 'pag inabot natin 'no. So ayan, pag-usapan natin ano ba yung steel, saan siya nanggaling, okay, ano ba yung mga characteristics and behavior niya 'no. Yeah, so the earliest use of iron, the chief component in steel was four small tools, no, in approximately 4000 BC. Yan, wait lang. Nice. Okay lang na kahit hindi na naka-open cam siguro, no, para pagka pinanood yung recording, ano, ah, tawag dito, malaki yung screen. Okay lang ba? Pwede naman yun, para malinis. Ayun, tsaka para maliit lang yung ano, yung, memory niya. Hindi siya madaling i-load. Para madali siyang i-load pala pagka pinanood. Lakas kasi kumonsumo ng internet yung ano, yung video. And sabi dito ano, this material was in the form of wrought iron produced by heating ore in charcoal fire. Ano ibig sabihin nun? Yung wrought iron is ano, sinusunog lang nila yun 'no, iniinit nila hanggang sa maging ano, maging liquid 'no. In the latter part of the 18th and 19th and in the, early 19th century, cast iron and wrought iron were used in various types of bridges 'no. So ito yung time ng ano, ng Industrial Revolution na ang nangyayari is ang daming, mga devices 'no na dinevelop nila 'no, na using iron and isa sa mga pinakamalaking pinaggamitan nila 'to is yung sa railways 'no, railways and mga bridges 'no. And so diyan na-develop yung mga bridges na hindi gawa sa bato-bato and sa mga ano, sa mga, wood 'no. So diyan na yung ano, yung nagkaroon ng bridge para sa mga tren 'no na usually mga ano, mga metal din. And so, with the advent of the Bessemer converter in 1855, steel began to displace wrought iron and cast iron in construction. Okay, ngayon anong pinagkaiba ng tatlong yun? Okay, so when you say wrought iron, this is the iron that has been heated and then worked with tools. Ibig sabihin, after natin siyang ano, after natin siyang initin, no, ang nangyayari, pinupukpok nila yan, no, para mahulma siya doon sa shape na gusto nating mangyari, no. So usually ginagawa ito kapagka ano, sa mga pang-develop ng mga tools, no. So yung ano, kumbaga parang sa ano, parang espada, parang gano'n, no. Yung after nilang initin, pinupukpok nila para makuha nila yung shape na gusto nila. Okay, next we have the cast iron. This is the iron that has been melted. Tapos dito, it is poured into a mold. So merong hulmahan tapos pinapalamig lang. So yun yung cast iron. Kaya siya cast kasi may casting eh. Kumbaga yun nga, may hulmahan. No? Tapos sabi dito, alloy. Alloy is an admixture of metals or a metal combined with one or more elements. No? Ang best example niyan is yung pinag-uusapan natin na steel. Okay. Sabi dito, steel is an alloy of primarily
iron and carbon, with fewer impurities and less carbon than cast iron, and was first used in heavy construction in the 19th century. Okay, so ang steel ay pinagsamang iron and carbon. So iron kasi, 'di ba? Yun yung element, no? Yung bakal, hindi yun yung iron. Okay, so yung bakal na tinatawag natin, yung steel, that is developed by combining iron doon sa carbon to get its hardened property. Okay? So I mean matigas din naman yung iron, no, pero hindi katulad ng steel. Okay, and the characteristics of steel that are of most interest to structural engineers can be examined by plotting the results of a tensile test. Ito yung nasa kanan. Okay, so anong makikita natin dito? So ito ay yung stress strain diagram natin, no? And so if a specimen is subjected to an axial load P, shown in the figure nasa kanan, okay, ito, the stress and strain can be computed as follows. So ito yung stress and strain curve niya. Para natin kinocompute yun. Okay, so sa stress, F is equal to force over area, F is equal to P over A. Okay, so alam mo na yun, no? Pang Met 3, no? Tapos, yung strain natin, that is the deformation over the initial deformation. So, delta L of initial deformation, initial length, no? Deformation, change in length, okay, over the initial length, no? So, yun yung ibig sabihin ng strain natin. Okay, tapos pagka yung isang normal na steel, no, yung usual na steel na ginagamit natin, sinubject mo sa axial loading, tapos plinat mo yung graph, no, sa UTM to kinukuha. No, ang nangyayari, makukuha natin itong graph na ito. And knowing this graph helps us understand kung ano yung behavior ng natin, no, ng ating material. Okay? Sabi dito, if the load is increased in increments from 0 to the point of fracture and the stress and strain are computed at each step, the stress strain curve, such as the one shown, ito nasa kanan, can be plotted. Okay, this curve is typical for a class of steel known as ductile or mild steel. Okay, bakit natin i-specify yung type ng steel? Kasi iba-iba yung behavior ng iba't ibang steel. Okay, itong behavior na to, makuha natin or mapapansin natin o ma-observe natin to sa mga usual steel na ginagamit natin. Ang usual steel na yan ay yung tinatawag natin na mild steel or ductile steel. Okay, so the relationship between stress and strain is linear up to the proportional limit. Ano ba yung proportion, di ba? Ratio and proportion, di ba? Rational, ibig sabihin, kapag ka-divide mo siya, meron siyang value, di ba? Divide mo yung stress sa strain, di ba? Meron siyang certain value. And within this limit, di ba? Kapag ka-divide mo yung stress, yung y over the strain, yung x, ang nangyari, meron ka makikita na iisa lang yung slope niya. Siyempre kapagka pinili mo 'to, 'di ba, yung stress nito over yung strain nito nandito sa baba. Kapag pinili mo yun tapos pumili ka na isa pa, tapos gano'n ulit, gano'n mo, stress over strain, makikita mo na yan ay pare-parehas ang slope, pare-parehas ang ratio nila. Okay, kasi tinawag na proportional limit kasi doon sa yung behavior na yun from 0 hanggang doon sa proportional limit na observe natin. Okay, after that limit, hindi na siya proportional. Kung makikita mo dito, nagka-curve na siya. Okay, so ibang behavior na yun. Okay, and yung change ng behavior na yun ay pwede nating maging reference sa kung anong region na yung pinagpapasukan niya, anong behavior na yung ini-exhibit niya, no? Ayan, sabi natin, no, itong part na to, dito sa part na to ay sumusunod siya doon sa tinatawag natin na Hooke's Law. Okay, ano ba sinasabi ng Hooke's Law? Sa Hooke's Law, sa madaling salita, ang sabi niya is that ang material, 'di ba, kapag in-stress mo, magde-deform 'yan. And proportional ang behavior na 'yon. Okay? So, ibig sabihin, pag dinoble mo yung stress, yung deformation niya, dodoble din. Kung triple yung stress, triple din yung strain. Na ganun ang mangyayari. Okay? Pero, applicable lang yun to a certain extent, which is hanggang saan lang yung extent na yun? Hanggang sa proportional limit lang. Okay. So ngayon tanong, sige, ductile steel, no? Ano ba yung ductile, no? If you remember sa RCD mo, lagi doong sinasabi na pag tayo nagde-design ng beam, 'di ba? Dapat yung member natin ay ductile. Bakit ductile? Kasi kapag yun ay nag-fail, ang nangyayari, nakikita natin na siya ay nagde-deform, siya ay nag-e-expand, no? Kapag sa case ng beam ang nangyari, 'di ba? Ang ductile beam ay nagbe-bend. No, na kung mag-fail man yung beam for whatever reason, syempre hindi mo yan i-design na babagsak siya, no? Okay, pero yun nga, may calculation tayo na i-design natin na adequate yan. Okay, pero if for whatever reason babagsak siya, okay,
dapat makikita mo yung ductility niya. When you say ductility, it should allow deformation before it fails. Okay, ibig sabihin, bago siya bumagsak, dapat makita mong nagbe-bend siya. Nakikita mo na nagka-crack yan. Okay, nakikita mo nagka-crack. Di ba? Hindi siya dapat yung bigla na lang naputol yung beam. Di ba? Bigla na lang babagsak yung beam. Hindi ganoon. Okay, ang gusto natin is yung mode of failure niya is bumabagsak siya na paunti-unti, no? So that it could give warning. Kasi otherwise, kung hindi siya magka-crack, 'di ba, ang tawag natin doon ay siya ay isang brittle material or brittle member, which is ayaw natin. Okay? Because brittle members, sudden ang failure ng mga yan. Okay? So we usually use ductile steel, no? Another reason kung bakit ductile yung mga members na ginagamit natin is dahil sa energy dissipation. Okay? Kapagka ang building mo, 'di ba, kunyari nag-earthquake, no, nag-earthquake, 'di ba? So anong mangyayari niyan, 'di ba? The building has to resist the seismic forces, but kapag masyadong matigas ang building, ang nangyayari, kailangan niyang i-resist lahat ng forces. Okay, one way na ginagawa natin para mapababa ang seismic forces is that yung building hindi mo siya pinapatigasan. Ang ginagawa natin, siyempre dapat matigas yung building pero to a certain extent lang. Okay, to a certain extent na hindi siya masyadong yuyugyug pero dapat aalog siya. Okay, ibig sabihin dapat magsusway siya. Dinidesign natin yung building na gano'n talaga. Okay, bakit? Ba't natin inaalaw yung deformations? Okay, kasi imagine mo yung bamboo, no? Ang bamboo, mataas. Mataas ang bamboo. Okay, pero pagka pumapalo ang hangin, 'di ba? Hindi naman siya hindi naman niya nire-resist lahat 'yun. Okay, kaya siya nag-i-stay na nakatayo is that meron kasi siyang mechanism na ginagawa para hindi niya kailangang i-resist yung napakalaking force na tumatama sa kanya. Ang ginagawa niya is that nagbe-bend siya. Okay, ang ginagawa niya is dine-dissipate niya yung energy in terms of movement, no? Imbis na ah, kontrahin niya lahat ng forces, ang ginagawa niya, parang bumibigay na lang siya, no? Parang ginagawa niya is ina-allow niya yung deformation para hindi siya masyadong ma-stress, no? Pero ang ano niyan is ductile siya. No? Ibig sabihin, nag-a-allow siya ng deformation pero hindi siya nasisira. No? Ganun yung gusto nating mangyari sa building. Okay, building natin, it should allow deformation so that it can dissipate energy, pero ductile, ibig sabihin, hindi siya masisira dapat. It should allow deformation, it should not, tawag dito, pero hindi siya masyadong ma-damage dapat. Okay, it will have damages, kaya nga makakapag-move siya, di ba? Kaya siya makakapag-allow ng deformation, kaya siya makakapag-sway, kasi magkakaroon niya ng konting damage, no? Yung mga joints niyan, medyo maglo-loose, pero that is accounted sa design natin. Okay? So, ayun. So, we design it in such a way na yung mga limits niya pasok pa rin. Kumbaga, magsusway pero hindi naman sobra. Okay? Pero we allow swaying. Yun yung pinaka-point. I think na-emphasize natin to last time, ano? Ayan. Tapos dito sa graph natin, sabi natin meron ditong upper yield point, no? And a peak value after the proportional limit to, no? After the proportional limit, a peak value, the upper yield point is quickly reached after that. Okay, followed by a leveling off sa lower yield point, no? Upper yield point, then bigla siyang bababa ng konti sa lower yield point. And sabi dito, the stress remains constant, no? Even though the strain continues to increase. No, after the proportional limit, bigla yung magkakaroon ng ganyan. Okay, yung parang gantong part. Okay, sabi dito after nito, kahit hindi mo dagdagan yung stress, tataas yung strain niya. Ibig sabihin magde-deform siya even without you adding the stresses. Ano ba sabi sa Hooke's law? Sabi tataas ang strain kapag tinaasan mo yung stress. Ibig sabihin, kung meron kang stress dito at hindi mo siya dinaragdagan, hindi siya hahaba. No? Kung ano yung length niya currently, na deformed length niya, yun na yun. Pag dinagdagan mo yung stress, dadagdag din yung strain, di ba? So nakita mo dito yung sa plot natin, kakanan siya lalo, di ba? Ito yun, no? Yung strain. Greater X value, greater strain. Okay. Pero pagdating mo ng yielding, ang mangyayari, dadating yung point na hindi ka naman nagdagdag na stress, pero dumadagdag yung strain mo. Okay? Ang tawag dito is yung yield plateau or plastic range. Basahin natin, sabi dito, at this stage of loading, the test specimen continues to elongate as long as the load is not removed. No? Hindi mo tinanggal yung load, pero hindi mo dinagdagan. Okay, basta may load pa daw, sabi dito, dadagdag daw yung haba niya. Okay, this constant stress region is called the yield plateau or the plastic range. Okay, ngayon, anong meron ngayon kung meron pa ng plastic range, no? So, may discuss natin kung ano yung sabihin nun. Okay?
At a strain of approximately 12 times the strain at yield, strain hardening begins and additional load and stress is required to cause additional elongation. Okay, sabi, after nitong point na ito, para humaba ulit siya, para magkaroon ulit siya ng additional na strain, di ba? Kailangan mo na daw ulit magdagdag ng stresses. No? Ang tawag dito sa part na to ay strain hardening region. Okay? And so, a maximum value of stress is reached after that, no? Tapos which the specimen begins to neck down, no? Dito na nangyayari yung na pag-aralan natin sa ano natin no, sa MEC3, no, yung necking. Okay, sabi dito, as the strain decreases, with increased strain, the fracture occurs. So after that, maabot mo yung pinakamataas na value. Okay, tapos yan, magde-necking na yan, tapos gaganon. Okay? Yung graph niya, sabi natin, di ba, ito yung nakikita natin doon sa ano, sa ah, dun sa UTM, no, kapag ka-plinat niya yan. Okay, pero ang actual niyan is tumataas yan, no? So I think merong figure doon na na-discuss dati, no, na ganito siya, tumataas siya. Okay, kasi ang actual na nangyayari diyan, 'di ba? Bumababa yung ano niya, bumababa yung stresses niya kasi nga bumibigay na siya. Okay, bumababa na yung reading na kayang i-resist ng ano ng member natin. Pero in actual tumataas yan. Bakit? Kasi ito, kinalculate nila ito na ang ginagamit na area nung UTM natin is yung initial area na na mineasure natin, no? So halimbawa, ang area niyan, say kunyari, area ng 10 mm na bar, okay? So lahat ito, kinalculate ito using the area of 4 at 10 mm bar. Pero sabi natin, after this region, ang nangyayari, nagkakaroon ng neck down, di ba? Nagne-neck down siya eh. So pag nagne-necking na siya, lumiliit na yung area. So lesser force pero lesser area din, ay mas malaki yung pagbaba ng area niya. So ang nangyayari, 'di ba? Tumataas yung stress, 'di ba? Mas maliit yung denominator, 'di ba? Ano yun? 'Di ba? Stress is equal to force over area, 'di ba? Pag lumiliit ang denominator, tumataas ang value ng stress. So in actual, ganito yung nangyayari doon. No? Tapos dito siya nagpuputol, no? Dito nagpo-failure. Okay? Ayan. So ito ang tawag natin dito is the tensile strength niya, no? Okay, so balik tayo doon sa ano sa plastic range, no? Anong meron sa plastic range? Kapag in-stress mo yung material tas nag-yield siya, bigla yang hahaba, no? Ito nga yung tinatawag natin na yield plateau, no? So ang nangyayari dito, pagka naabot niya 'to, bigla kang magkakaroon ng ano ng malaking value ng strain. So bigla yang hahaba, no? Tapos biglang titigil sa paghaba. So andito yung point na yun. Yung pag-yield na yun, yung pagbigay na yun, sa Tagalog kasi ang yielding is pagbigay. Yung parang ano, parang bigla siyang kumbaga sa plastic siguro na napansin mo yan, yung bigla siyang bago siya maputol, yung biglang excessive na na pag-deform, bigla siyang humahaba ng malaki, no? Ayan, so um, yun yung tinatawag natin na yield plateau. So, ano ngayon kung naabot natin? Kapagka ano kasi, 'pag nandito ka sa elastic region, 'di ba? Kapagka nilagyan mo siya ng stresses, siyempre magde-deform yan, hahaba yan. Pero 'pag tinanggal mo yung stresses, 'di ba? Babalik yan sa perfect condition niya. Okay, babalik siya doon sa zero strain. So as in parang hindi mo siya nilagyan ng forces. Okay, pero once na ang material nalagpasan niya yung yield point, no, yung proportional limit, magkakaroon yan ng biglang excessive deflection na malaki. Pag tinanggal mo yung forces na ina-apply mo sa kanya currently, ang mangyayari niyan, dito yan susunod. Dito yan sa point na to, sa line na to. Okay? Dadaan siya dito sa line na to. Okay, ibig sabihin, tingnan mo, kapag tinanggal mo yung force, babalik siya, pero dito. Okay, ibig sabihin niyan, meron pa rin proportional, di ba? May proportional region pa din, pero umusod na siya. Okay, pagka tinanggal mo yung forces, meron ka ng initial na strain. Dito na siya. Okay, kahit wala ka ng force, meron kang strain na may value ka na. Ibig sabihin, yung dating haba niya, hindi na yun, no? Mas mahaba na siya. Okay, to imagine it siguro, pwede nating imagine sa sa rubber, no? Sa rubber band. Okay, ang rubber band, 'di ba, ano siya, meron siyang certain na na laki, 'di ba? Kapagka siya ini-stress mo ng paulit-ulit tapos nilakasan mo yung force, no, pero hindi siya naputol, 'di ba? Yung kumbaga i-stress mo siya na na to the point na na makikita mo lalaki siya, 'di ba? Darating yung point na medyo hahaba siya, 'di ba? Tapos kahit tinanggal mo na yung forces, 'di ba, yung dating bilog mong rubber band na ganyan, medyo medyo mas malaki na sa dati, 'no? Parang lumuwag na siya. So,
So, ang nangyari dun, kumbaga sa ano, nag-yield na siya, nang sumuko na siya. Pwede mo siyang imagine na gano'n. Okay? And sabi natin, although the cross-section is reduced during loading, so dahil sa Poisson's effect, di ba? Kasi halimbawa, yung volume nito, sabihin natin 0.1 cubic centimeter. Pagka humaba yan, syempre, hindi naman lumaki ang volume yan. Di ba? Nagano lang yan, nagre-distribute lang yan. Yung haba niyan, actually, humahaba. Pero yung cross-section niyan, dumiliit yan. Okay? Pero hindi natin yun ina-account sa calculation natin, no? Yan. So, kasi kapag ka nagka-calculate tayo, gusto natin simple lang, di ba? So, syempre, pag humaba yan, alangan namang every time magkakuha ka ng cross-section yan. Okay? So, in practice, what we use is the tinatawag natin na engineering stress. Okay? So, this engineering stress is calculated by dividing the force by its original cross-sectional area. Okay, kasi pag nandito yan, di ba, stress na yan, so humaba na siya ng konti. Yung area niyan, hindi naman na yung initial kasi humaba na nga ng konti. Nagkaroon na yan ng redistribution ng materials, no? So, lumiit yung cross-section niyan para magkapag-allow siya ng paghaba ng member. Okay? Stress computed in this way is known as the engineering stress. Tapos, syempre, yung strain na calculate using the original length naman. Okay, that is called the engineering strain. Okay? Ductility, ito yung in-emphasize natin kanina, no? This is the measure of elongation. Sabi natin, we want the material to be ductile so that it could allow deformation. And allowing deformation allows it to have energy dissipation properties, no? Sabi dito, still exhibiting the behavior shown, itong nandito sa kanan, is called ductile because of its ability to undergo large deformations, no? Bago ito maputol, mag-aalaw yan ng large deformation. Makikita mo talaga na humahaba yan, na nagne-necking yan bago siya maputol, no? Hindi siya yung katulad ng mga high-strength steel lang nangyayari. Di ba? Malaki nga yung capacity. Kaso naman, pag naputol, biglaan lang. Kumbaga, hindi mo makikita na masyado siyang nagde-deform. Okay? So, ductility is calculated using this formula, no? Final length minus initial, or basically, yan yung delta. No? Delta L over initial length, no? So, basically, yun din yung nandito kanina. Di ba? Yung, ayan, no? Delta L over L. Ayan. So, basically, ang ductility is also a strain, di ba? So, basically, strain din yun. Pero ang ginagawa natin is we measure the value of its strain. So, another term lang yun. Okay, and ang pinagkaiba, ang strain usually, pinapakita natin in terms of, decibels. Okay, ang ductility is shown in percentage. So we say 16%, 10%, mga ganun. Okay. The elastic limit of the material is the stress that lies between the proportional limit, between the proportional limit and the upper yield point, no? Between those two, nandun yung elastic limit natin. So, ang nangyayari naman dito is that kapag naabot mo na yung elastic limit, after that, syempre, hindi na siya elastic. Okay, when na siya elastic, kapag tinanggal mo yung forces, babalik siya sa perfect form niya. Pero pag nalagpasan mo yung elastic, syempre, meron ng hindi elastic. Ang tawag natin sa hindi elastic na yon ay plastic. Okay? Sabi dito, up to this stress, the specimen can be unloaded without permanent deformation. Okay? Sabi natin, pag tinanggal yung forces, walang permanent deformation. Kapag tinanggal mo yun, babalik siya dito sa linear portion of the diagram. So, susundan niya lang to. Okay? This part of the stress strain diagram kung saan yung stresses ay pwede mong tanggalin without permanent deformation. Ang tawag doon ay elastic. Okay? Beyond the elastic limit, unloading will be along the straight line AB. So after nito, pag nalagpasan mo ito, biglang hahaba yan. Diba? Tapos titigil ka dito unless magdagdag ka ng forces. No? Kapag nagdagdag ka ng forces, magkakaroon ng strain hardening. Okay, pero kung tinanggal mo yung forces, ang mangyayari, babalik siya sa dati. Okay, pero hindi perfect. Atras yan, tapos bababa yung stresses, bababa yung strain, pero hindi siya babalik doon sa zero strain. Okay, meron kang tinatawag na permanent strain. No? Usually, ang tawag natin dito is the residual. No? Residual strain, yung natira, yung butal. No? Residual. Okay? The figure on the right shows an idealized version of the stress strain diagram. The proportional limit, the elastic limit, and the upper and lower yield points are very close to one another and are treated as a single point. Kung makita mo dito, magkakalapit siya, di ba? Okay. Sa calculation natin, hindi mo naman naririnig madalas yung proportional limit, elastic limit, di ba? Usually, ang naririnig mo sa calculation natin is the yield, yield point, yield stress. No, kasi kapag ka nagka-calculate tayo, wala naman tayong pake sa difference nito kasi napakaliit lang ng difference nito to the point na pwede natin siyang ipagsama-samahin sa analysis natin.
no, ito na yun. No, in simple terms, yung apat na yun, pwede mong pagsamasamahin to a point we call the yield point. No? And itong stress sa point na yun, ang tawag natin dun is the yield stress. Okay? The other point of interest to the structural engineers, the maximum value of stress that can be reached. No? Ano yung pinakamataas na stress na pwede nating maabot? Nandito yun. Okay, ang tawag dito is the ultimate tensile strength naman, FU. Okay? The shape of the curve is typical for mild structural steels which are very different from one another in values of Fy and Fu. So yung mga differences na yun, doon nagkakaiba-iba yung grades ng ano natin, ng steel natin. No? Meron yung mga ano, may mga value yan. Merong A36, merong A992, iba-iba yun, no? May mga pangalan yung mga yan, depende sa stresses na kaya nilang i-resist. No? May mga standards yan. And so the ratio of stress to strain within the elastic limit or elastic range denoted by E is and called the Young's modulus or elastic or modulus of elasticity is same for all structural steel. So ibig sabihin, be it ductile or high strength steel, lagi yan na 200,000 ang value ng ano natin ng modulus of elasticity. Okay? Ang modulus of elasticity is a property. So, ibig sabihin, even without specifying it doon sa ano sa tawag dito sa problem solving natin, kung kakailanganin mo yung value ng E, alam mo pa rin yun. Okay, kahit hindi i-given yan, dapat alam mo yan kasi yan ay property ng steel, no? So, hindi mo pwede itong malimutan. Okay, so that said, ibig sabihin, pagdating sa calculation natin, hindi ko ito ibibigay, no? Pero dapat alam mo siya. Okay? So, sa ulohin niyo yan, no? Ngayon, sabi dito, ayan, the figure in the right shows a typical stress strain curve for high strength steel, no? So, ito yung sasabi natin kanina. Okay, kumpara mo sa kanina na yung curve is pa ganito, di ba? Yan. So, medyo mas maikli ito. Okay, mas maikli ito. Okay? Yan yung itsura ng ano ng graph ng high strength steel. So anong papansin mo? Medyo mas mataas yung kaya niyang abutin. Okay? Pero ang downside nun is that hindi siya nag-aalaw ng deformation. No, medyo mas maikli yung kaya niyang abutin in terms of maximum na pwede niya ihaba before failure. Okay? Sabi dito, although there is a linear portion and distinct tensile strength, no, there's no well-defined yield point or yield plateau. Kung makita mo dito, mahaba siya, mahaba tuloy. Meron siyang straight line din, no, pero hindi tawag dito. Hindi defined yung ano natin, yung point kung saan humiwalay yung curve doon sa pagiging straight niya. Unlike ito, kita mo dito, di ba? Meron ka ditong straight line, no? Tapos biglang nag-flat, di ba? So alam mo talaga na dito siya naputol, dito tumigil yung pagiging straight niya. Pero dito kasi, kapag high strength steel, hindi mo mapapansin no? Unti-unti lang siyang bumabalik ko. Okay, ngayon ang tanong, sige, paano mo malalaman kung nasaan yung ano niya, yung elastic limit niya, 'di ba? Nasaan yung proportional limit niya? Ganun. Okay, so gagawin natin, tawag dito, plot this one, 'di ba? Didiretso mo yan. Kuha ka ng ruler, tapos makikita mo yung straight line, hihiwalay yan dito. Okay? So, unti-unti yung magka-curve. Pangit na yung drawing ko, no? Pero unti-unti yung magbe-bend, no? Tapos yung ending ng bend na yun, di ba? Or yung start ng bend na yun, ang tawag nun ay, dito, nandun yung kanyang proportional limit. Mamaya may sample problem tayo doon, no? Okay. So, sabi dito, kailangan natin mag-define ng yield point. Okay? To use these higher strength steels in a manner consistent with the use of ductile steels, the use of some value of stress must be chosen as a value of Fy so that the same procedures and formulas can be used with all structural steels. Kasi pag sa calculation natin, napansin mo palaging kailangan gamitin yung Fy, yung Fu, di ba? Paano kung ganito yung graph, hindi mo makita kung nasan yung Fy and Fu, di ba? So you have to define something. Okay, and we have a method for that. Sabi dito, although there is no yield point, one needs to be defined for calculation purposes. Okay? When a steel is stressed beyond its elastic limit and then unloaded, sabi natin, pag tinanggal mo siya, no, nalagpasan mo na yung elastic limit, tapos, tinanggal mo yung force. Sabi dito, the path followed to the zero stress will not be the original path, from zero stress. No? So it will be along the line having slope. Sabi dito,
of the linear portion. So, slope ng linear portion, same lang dito sa broken line na to. Okay, pero hindi siya mag-end doon sa initial na point, which is zero strain. Ito yung initial point, di ba? Pag nalagpasan mo daw to, di ba? Mayari, pag tinanggal mo yung forces, babalik siya. Okay, pero pupunta siya dito. Okay, yung difference na to, ito yung sabi natin kanina na merong butal, di ba? Tawag yun ay residual strain. Okay? And sabi dito, residual strain or permanent setting or permanent set after unloading. And so, the yield stress for steel with a stress strain curve of the type shown is called the yield strength. Okay? So, and defined as the stress at the point of unloading that corresponds to a permanent strain of some arbitrarily defined amount. A strain of 0.002 is usually selected, and this method of determining the yield strength is called the 0.2% offset method. Okay, kaya natin siya tinawag na 0.2% offset method kasi yun yung ginagamit natin na number dito sa strain diagram na yun yung pinaproject natin. No? So, may ma-sample natin yan. Okay. The various properties of structural steel, including strength and ductility, are determined by its chemical composition. Sabi natin, steel is an alloy, so it is composed of iron and carbon. Okay, pero sometimes igdarigdig tayo ng other alloys, no, or sorry, ng other elements which makes it tinatawag natin na high alloy or maraming dinagdag, no? Okay, so ito yung iba't ibang type nila. Sabi dito, structural steels can be grouped according to their composition as follows. Okay, one, plain carbon steel, mostly iron and carbon with less than 1% carbon. Okay. Tapos we have the low alloy. Ang low alloy naman is para ding plain carbon, no? Pero nagdigdig tayo ng other components which is usually 5% of the composition. Okay? The additional components are primarily for increasing strength, no? Para mas maganda yung behavior niya. Okay, which is accomplished at the expense of reduction in ductility. Okay, so there is tawag dito, merong catch siya, no? Ibig sabihin, meron siyang side effect, no? Tataas nga yung capacity niya, pero ang mangyari naman medyo bababa siya in terms of ductility. Okay, so meron siyang yun nga, meron siyang side effect na we have to consider. Tsaka, yun nga, kapag high strength steel, medyo iba yung niya, yung ina-allow niya na value ng strain, no? And kapag high alloy naman, sabi dito, it is similar in composition to low alloy steels but with a higher percentage. No? Low alloy, ibig sabihin, konting component na additional. High alloy naman ay parang low alloy pero mas marami lang yung percentage ng additional component. No? And so these are higher in strength than plain carbon steels pero meron din silang other special qualities katulad ng ng resistance to corrosion. No? So minsan mas mahirap silang mag-corrode. No? Na tawag dito, na nakukuha natin or na-accomplish natin by adding other elements doon sa mixture natin. Okay? And sample problem mo natin, sabi dito, the data shown in the table were obtained from a tensile test of a metal specimen with a diameter of 0.5 inch and a gauge length of 2 inches. Okay? The specimen was not loaded to failure. Estimate the value of the proportional limit and use the 0.2% offset method to determine the yield strength. Okay, ito yung graph, no? Ito yung graph. So kapag ka nag-test ka niya, ang gagawin kasi ni UTM, ipa-plot niya yung stress strain curve. Ngayon, kung ito ang itsura ng ng graph mo, okay, ang tanong is, nasaan dito yung niya, yung yung proportional limit mo. So, nasan yung stress kung saan hindi na siya proportional. So, yan. So, madali lang yan. Ang gagawin mo lang, kuha ka na ng ruler or ID or any straight object. Okay? Di ba? Ito yung plot ng best fit line. So, ang gagawin mo, mo lang, ibabakat mo lang yung straight na object mo, no? Straight material. Okay? Tapos, dadating yung point na mapapansin mo na hindi na kadikit ng straight line yung mo, yung curve mo, no? May part na hihiwalay siya. Okay, yung part na yun, pag project mo yun sa kaliwa, no, so mapapansin mo na yun na yung value natin. No? Yun yung tinatawag natin na proportional limit or the equivalent stress kung saan humiwalay yung natin, yung curve natin sa straight line. Okay, ang proportional limit basically, kung define natin or sa madaling salita, yun yung point kung saan hindi na siya straight line. Okay, yun lang yun. Okay, ngayon, di ba,
ang ina-expect natin sa formal steel, gaganon siya, di ba? So, pag bigla yung humiga, di ba? Pag biglang humiga yung graph mo after this point, di ba? Biglang higa, yun yung yielding. Sabi natin, ito na yung yield point, no? Katabi ng elastic limit, okay, and proportional limit. No? Pero dito, walang ganun eh, di ba? Hindi mo nakita yung bigla ang ano niya, biglang pag-curve niya. Okay, so anong gagawin mo? So for this type of situations, we use what we call the 0.2% offset method. Makita mo dito, ito yung strain niya, di ba? 0.2% means, di ba? 0.2%, engineer ka, so alam mo yung sabihin ng percent, no? Ang ibig sabihin ng percent is per 100. So 0.2 per 100, that is in decimal form, that is 0.002. No? Ito yun. Ang gagawin natin, itong line na ito, di ba? Iusog mo lang dito sa kanan. Di ba? Yung 0, di ba? For instead na mag-start siya sa 0, start mo siya sa 0.002. No? Tapos ang gagawin natin, i-project mo yan. Itong slope na to, project mo pa ganun. Kung saan sila mag-meet, di ba? Ito yung point ng yielding. Na i-project mo sa kaliwa para makuha mo yung value. Okay? So in this case, yield stress is equal to 60 KSI based on the graph. Yun lang, ganun lang siya kasimple. Sobrang basic niya lang. Okay, titingnan mo lang yung graph, no? Ipa-plot mo lang. Okay, tapos you determine the value, no? Based on this one. Based on this curve. Okay? So far, no? So, any questions, any clarification sa ano natin, discussion? So far, okay pa naman. Materials ng steel, properties, concepts. Okay pa? Nice pa. Okay. Sige, standard cross-sectional shapes naman tayo, no? Different sections na available for steel. Okay, so the largest category of standard shapes includes those produced by hot rolling. Okay, when we say hot rolling, okay, ito yung tawag dito, mainit pa siya, no? Mainit, tapos hinuhulma nila. Okay, huhulmahin nila yan. So, ayun, kaya siya trolling kasi mainit tapos pinapadaan yan sa mga roller, no? Yan, so pinipit-pit yan ng mga roller to get the desired shape. Okay. In this manufacturing process, the molten steel is taken from an electric arc furnace and poured into a continuous casting system where the steel solidifies but is never allowed to cool completely. Okay, so paulit-ulit nila yung i-run dun sa mga rollers hanggang sa makuha natin yung thickness na natin na gusto natin, ano? Yeah, so the hot steel is passes through a series of rollers that squeeze the material into the desired shape, desired cross-sectional shape. Okay, so rolling the steel will when it is still hot allows it to be reformed with no resulting loss in ductility as would be the case in cold working. Okay, so may dalawang type kasi, no? Yung unang type is hot rolling or hot roll steel. Yung pangalawa naman is cold form. Okay, so from the word itself, hot rolling is mainit pa habang hinuhulma. Okay, cold form naman ay malamig na nung hinulma sila. Okay, ito yung usual different types ng hot roll shape. We have the W shape, the American Standard, tapos angle. So, W shape muna pag-usapan natin, no? Okay, kaya siya tinawag na W shape, okay, kasi hindi dahil mukha siyang W, kasi hindi naman siya W, no? Mas mukha siyang I. Okay, pero kaya W shape ang tawag sa kanya is dahil sa pangalan niya, no? Ang pangalan niya ay wide flange. Okay, wide flange kasi kung makita mo dito, may part siya, may member siya, di ba? Ah, may meron siyang flange, di ba? Top flange, bottom flange, tapos meron siyang vertical member which is yung web na tawag natin. Okay, we have the flange and we have the web. Okay, relative to the other shapes, makikita mo yung flange niya ay medyo mas malapad. Kaya tawag sa kanya ay wide flange. No, meron siyang kamukha na I-beam din, no? So kapag sa site tawag nila dyan, I-beam, no? Pero in actual, magkaiba yan. Okay, ito naman, makita mo, hindi siya masyadong wide, no? Ang tawag dito is American Standard, mga S-shape, no? Ayan, so, ano ngayon, di ba? So, itong ano na to, itong American Standard na to, ang iba pang pinagkaiba niya doon sa white flange natin is that yung white flange ay malapad yung yung flange ng American Standard, hindi. Tapos, yung flange niya, kung makita mo dito, ito, flat yung ano niya. Flat yung flange. Makita mo dito, flat ito. Ang American Standard, sloping yan. Sloping, yung flange niya. Okay, so yun yung major difference. So, pagkakita mo pa lang, alam mo na agad kung siya ay S-shape or W-shape, no? Ayan.
Tapos we have the angles, alam mo na yan, basic na basic, no? Yan, so angle, yung mga pael, so meron kang equal leg. Siyempre, pag hindi pantay yung legs niya, meron kang unequal leg. Okay, tapos meron kang C channel, no? Or standard channel. Ayan, so itong channel na to, hindi ito yung nakikita mo sa bubong na ano na manipis, no? Yung ginagamit sa purlin, no? Hindi ito yun. Okay, kasi ito ay ano, makapal na ano, channel. So solid ito, no? Pwede itong gamitin sa column, pwede gamitin na beam, no? Hindi lang siya pang ano, hindi lang siya pang purlin sa roof. So makapal itong mga to. And yung C na nakikita mo sa roof, yung purlin na manipis na parang ano, parang kulay gray. Ano yun, no? Cold form steel yun, yung manipis na nabibend. Yan. So, ito makapal ito. Yan. Tapos, structural T. So, structural T, maraming T. Merong WT, may ST, may MT. Okay, so ito mga to ay nanggaling sa mga to. Ginawa, pinutol sa gitna, tapos kinuha yung isang parte, di ba? So, yan yun, naging T-shape siya. Okay, may mga standard na values din yan, no? Yan. So, kapag ka WT, ibig sabihin galing siya sa initial na W shape. Pag ST, ibig sabihin galing siya sa S shape, no? Tapos MT, ano yan, another category yan ng mga I-beam, no? Yan, so MT is parang W shape, no? Pero iba lang yung mga pangalan nila. Hindi ko nga alam kung anong difference nun eh. Okay, so anyway, pero kapag nakita mo yung MT, bukod syempre sa mga standard sizes niya, wala kang mapapansin eh. I mean, hindi ko alam kung bakit siniwalay pa nila yan. Pero yun nga, basically kung makita mo, parang ano lang talaga siya, no? Parang WT lang siya. Yan. Ngayon, in terms of naming naman, no? W18, ang ibig sabihin yan is wide flange. 18 is for the depth, no? 18 inches ang ibig sabihin yan. Okay, yung 50, that is the weight in pound per feet. Okay? So, ibig sabihin, by knowing its, ito, yung weight, makikita mo kung sino yung mas malaki sa kanila. Okay? Pare-parehas lang yan in terms of the depth, no? I mean, hindi sakto, pero magkakalapit, no? Pero in terms of flange width, dyan sila nagbabago. Siyempre, mas malaking area, mas malapad yung flange. Okay, yung ibang mas malapad, siyempre, mas makapal din yung flange tsaka web. Diba? So, doon siya nagkakatalo-talo. Kasi maraming W yan eh. Maraming W18. May W18 by 20, 30 something, 40 something, 50 something. Okay, may ibang size yan. Okay? So, yung iba't ibang sizes na yun, yun yan, nagkakatalo sila sa thickness ng mga, ano, ng mga parts ng mga member. Okay? So, higher number, ibig sabihin higher weight. So, mas malaking weight, mas malaking area, mas mahal. Okay. Ang ginagawa natin kapag nagde-design tayo is we choose the size, di ba? Kung anong size, W18. Tapos we choose the lightest W18 na pwedeng gamitin, no? Sa design natin. Okay. Yan. So, ganun na siya. American Standard, ganun din. The structural T, ganun din ang naming convention niya. No? Ngayon, in terms of channel, ganun din. So, C9 is 9 inches, 20 is the weight in pound per feet. Okay, tapos we have tawag dito, the angles, no? Yung angle, sa pangalan pa lang, makita mo agad kung ano yung shape niya or ano yung dimensions niya. No? 6 by 6 by 3/4, ibig sabihin yan, 6 yung long leg, 6 yung short leg, tapos 3/4 yung thickness ng member. Okay, sa unequal leg, ganun din, no? 6/4, no? Long leg, short leg thickness, no? Long leg, short leg thickness. So, ganun lang siya. Yan. Sabi ito, it is, ang nakalagay dito. Okay na pala tayo dito. Ayan, so other type, so meron tayong bars, meron tayong plates, meron tayong pipes, no? And hollowed steel section. So ito is generally called the HSS. Ibig sabihin ito ay, yun nga, hollowed steel section. So may section cut, tapos hindi siya solid, no? Unlike ito, solid bar. Ito, medyo mas malaki yung yung overall na area na nako-cover pero hollow yung loob niya no, walang laman. Okay. Bakit? Kasi sayang di ba? Ang ganda ng property ng steel, hindi mo siya kailangan gawing solid no, na sobrang laking solid material. Bakit? Kasi una, sobrang bigat nun. Okay, pangalawa, yun nga, hindi mo kailangan. Okay, kasi usually ganitong mga hollow-hollow, sapat na yung capacity niya. Okay. Tsaka yan, kaya yan ginan yan kasi sa moment of inertia, and para ma-maximize mo yung moment of inertia niya. And so in most cases, one of the standard shapes will satisfy. Pero kung sakaling hindi, pwede ka namang gumawa ng built-up section. Okay? Built-up section, meaning pinagtagpi-tagpi mo yung iba't ibang standard shape. Kaya katulad nito na meron kang white flange na may plate sa taas. Okay, ito naman, kung makita mo dito, puro mga plate ito na pinagtagpi-tagpi, no? Winald lang dito sa mga connections nito. Okay, tawag dito ay plate girder, no? So, plate, isipin, girder siya, or basically parang siyang beam na pinagtagpi-tagpi, no? To create the girder. Kung hindi mag-work yung isang angle, ay gawin mong dalawa.
Kung hindi mag-work kayo sa channel, edi gawin mong dalawa. So, yun. Double angle, double channel. So, yan. Another category of steel products for structural applications is the cold form steel. So, ito yung sasabi natin kanina. Maninipis na ito. Ito yung ginagamit sa bubong, no? Ito yung C-shape. No? Ito yung, yung may C-shape na may lift. Lift, may tawag sila dyan, lift purlin, no? Lift C-shape, parang ganun. Ito yung Z, Z section. Ito, para siyang angle, no? Na manipis. Tapos iba't ibang shape, no? So, ito minsan makikita mo ginagamit din to para tong ganito pero may ganun siya. And so, ayan. Madalas mo makikita sa mga hardware ng mga kakabili niyan. Usually ginagamit sa mga light applications like roof, no? Especially kapag hindi naman mabigat yung bubuhatin, no? Katulad ng yero, no? Kunyari yero lang, diba? Okay. Structural shapes of this type are created by bending tin. Sabi, tin material. Kasi syempre, kung makapal yan, mahirap i-bend yan. Hindi mo yan mabibend, no? So, only relatively thin material can be used and the resulting shapes are suitable only for light applications. Kasi nga, maninipis lang yan. So, ibig sabihin, limited lang yung capacity niya, no? Hindi siya pwedeng gamitin na pang poste, na pang biga, hindi pwede. Okay? The design of structural member entails the selection of a cross-section that will safely and economically resist the applied loads. Yun yung gusto nating mangyari. No? We choose the member that will satisfy the demand. No? I-analyze mo siya, makuha mo yung loading, tapos yung loading dapat kayang i-resist ng section na pipiliin natin. Okay, sabi nito, economy usually means weight, minimum weight. So, sabihin, mas magaan, mas maganda. Diba? Because ang ginagawa natin, we choose the size that will satisfy. No? Yun lang, di ba? Wag yung sobra. Di ba? So, usually, halimbawa, we choose halimbawa, kaya siya ng W18 by, halimbawa, 15. Tapos mayroong 18 by 22, 28. Kunyari lang yan, ha? So, kung ito hindi gagana, tapos itong dalawa gagana, pipiliin mo syempre yung 22. Di ba? Kasi sayang yung capacity ng 28 kung hindi naman siya kailangan, no? And nilagay mo lang dyan para lang wala. Okay? Pero siguro ang gusto kong i-emphasize is that hindi lang siya in terms of strength, no? I mean sa actual practice, no? Hindi lang siya in terms of strength. No, kapag ginawa natin yung design natin, no, hindi siya porque pasado na to, okay na yan. Kasi meron pang ibang criteria, no, like yung sa drift checks. No, kasi pwede kasing gawin kapag mababa yung loading, bababa na yung sections, di ba? Ngayon, kapag sobrang baba, darating yung point na masyado nung magiging malambot yung structure. So, minsan ang nangyayari, kapag in-analyze natin siya, yung capacity niya hindi sagad. Kumbaga, mga 60%, 70% lang ng capacity niya yung nagamit natin. Okay? Pero hindi ibig sabihin na over-design tayo. Okay? Ang nangyari lang doon, meron tayong ibang limit na sinatisfy katulad ng drift checks, no? Nang nangyari, nag-govern yung kailangan maging mas matigas yung structure natin para hindi siya masyadong mag-sway. No? Kumbaga, yun nga, nandun siya sa allowable lang dapat. Okay? So, may mga cases na gano'n. No? So, ibig sabihin lang, pag nag-design ka, hindi lang strength, no? Sa actual, syempre sa calculation dito, oo, yun, di ba? Pero sa actual, hindi lang yun. You have to consider other criteria. Okay? So, sometimes hindi natin sasagad yung capacity, no? Dahil meron tayong ibang kinoconsider. Okay? And so, economy usually means minimum weight. So, lesser amount of steel, mas maganda. Okay? So, this amount corresponds to the cross-section with the smallest weight per foot. So, sabi nga natin, kapag halimbawa sa double shape, diba? Ito yung weight, yung pangalawang number. So, mas maliit yung pangalawang number, mas okay. Okay? And so, sabi dito, although other considerations such as ease of construction so may ultimately affect the choice of member size, the process begins with the selection of the lightest cross-sectional shape that will do the job. No? Yun yung first priority, which is the least cross-sectional shape na adequate in terms of strength. Ngayon, pag may other criteria na kinoconsider like ease of construction, halimbawa, masyadong maliit siya, di ba? Pasado naman, di ba? Okay naman in terms of capacity, pero masyadong maliit na mahihirapan silang i-connect yung mga connections, mahirap silang ipasok yung mga bolt or mahirap silang i-weld dahil maliit yung space sa flange, mga ganyan. Yun yung mga cases na nag-upsize tayo kahit hindi naman kailangan in terms of strength, no? Yeah, kasi may other factors like ease of construction, di ba? And yun nga, iba-iba. Minsan preference, di ba?
Having established this objective, the engineer must decide how to do it safely, which is where the different approaches to design come into play. So doon na papasok ng diskarte. Paano siya i-connect, bolt, weld, combination, di ba? So mga ganun. So yung mga ganun, judgment mo na yun as the designer. Okay? So design philosophies naman tayo, no? So paano ba natin ginagawa yung design natin? So ang pinaka-basic ano lang naman yan, pinaka-basic na explanation is that yung capacity niya dapat mas malaki kaysa doon sa loads. Yun lang, di ba? So simple lang. So apply mo na yan sa lahat. So shear, di ba? Mas malaki dapat shear capacity niya kaysa doon sa shear load. Mas malaki dapat moment capacity niya kaysa doon sa moment load, di ba? And so on and so forth. Yun lang. So, yun yung pinaka-fundamental na sabi dito. It should not exceed the available strength, no? Required strength should be less than or equal. So, sabi natin, ideally equal. Pero sabi natin, hindi naman pwedeng perfectly equal kasi meron yung mga, pwede tayong magkamali, di ba? Pwede silang magkamali. Maraming pwedeng magkamali. So, usually what we do is we use a factor of safety. Okay? So, meron tayong dalawang method, no? So, yung ASD tsaka WSD. WSD tuloy. ASD tsaka LRFD. Okay? ASD is another term for the WSD, no? So, working stress design. So, parehas lang yun. ASD, allowable strength, parehas lang din yun. Okay? Yan. So, in the ASD, a member is selected that has cross-sectional properties such as area and moment of inertia that are large enough to prevent the maximum applied force, shear, or bending moment from exceeding an allowable or permissible value. We choose the cross-section that will satisfy. Meron tayong load, kailangan yung capacity ng member natin is adequate. Kaya niyang i-resist yung mga sinabi natin na axial shear, bending moment. Okay? Ngayon, sabi dito, this allowable value is obtained. Paano natin nakuha yung allowable value? We use the nominal value. Ano yung nominal value? Yung nominal value is the capacity na makakalculate mo using your mechanics, yung metri mo. Diba? Yung normal lang, diba? Halimbawa, force, diba? Sabi mo, stress is equal to force over area. So, yung actual force mo, diba? Actual force is equal to the stress times area. Okay? Ito yung nominal, di ba? Yung stress niya times its area, makuha mo yung capacity niya. Okay? Mechanics lang to, di ba? Basic physics, no? Basic mechanics of materials. Nakuha mo, tawag dito is nominal. Okay, ano yung nominal? Ibig sabihin, ito yung yung ideal, no? Ito yung nakuha mo na capacity niya, no? Based on physics alone. Okay, pero in engineering, hindi natin to ginagamit, no, na ito na lang. Okay, hindi ganoon, hindi natin ginagawa yun. Okay, kasi nga may mga pwedeng magkamali eh. Di ba? Dahil meron tayong mga pagkakamali na ina-expect, syempre hindi mo sasadyain. Di ba? Pero nangyayari. Di ba? Paano yun kapag wala kang allowance? Kasi magkamali. Di wala na. Di ba? Mali na. Di ba? Bagsak na yung building. Di ba? Hindi ganun, di ba? Okay. Hindi ganun kasi ginagawa natin, we use a factor of safety. Okay, meron tayong mga values of factors of safety, no, so, na mamaya madidiscuss natin. Or siguro next meeting. Okay, so we use the nominal strength, tapos we divide it by the factor of safety to give us allowance. Okay, and so strength shall be axial strength, frictional strength, or shear strength. No? So yun, again, generally strength. So kahit ano dyan sa mga yan, basta ang halaga, the capacity is the capacity is greater than the loading. No? Yeah, so if the stress is used, syempre, kung stress sa pag-uusapan, hindi dapat yung allowable stress mo should be less than the actual or the applied stress. Okay, ang tawag dito is elastic design or working stress design. Okay, ito ay tawag dito, another term for ASD, yung allowable stress design. So, para-parehas lang yan. Okay, working stresses are those resulting from working loads. No? So, working stresses, ibig sabihin, nanggaling sa calculation using the working loads or the unfactored loads, no? Yung dead load, live load na value as it is, no? Na hindi mo in-increase. Kasi sa other method natin, sa LRFD, pinafactor natin yun. Tinataasan natin yung assumption. Okay, so sabi dito, working loads are also called as service loads. Service kasi, yun nga, hindi siya factored, no? So, paano yung sinaserve niya, yun yung ginagamit at sa calculation, no? As it is, no? Walang additional multipliers. Okay, plastic design naman, sabi natin, di ba, kung may elastic design, so yung nasa elastic region, and sabi natin, dati nung unang panahon, ang ginagawa nila, dinidesign lang nila yung mga structures sa elastic, no? Kasi kulang pa yung understanding eh.
No, as time progresses, nagkakaroon ng mga development, no, nagkakaroon ng mga results from studies, no, nang nangyayari, na-realize nila, ay teka, pwede pala nating sagarin yung capacity ng ano ng member hanggang maputol. Okay, so kaya nila na-observe na nila no na naaral nila yung behavior and naka-produce sila ng process no na mag-fit doon sa ano sa kung paano nagbe-behave yung structure or yung member after the yield point. No, so yun yung ano tinatawag natin na plastic design. Okay, plastic design is based on the consideration of failure conditions rather than working load conditions. Okay, a member is selected by using the criterion that the structure will fail at a load substantially higher than the working load. Okay, so ibig sabihin, ina-assume natin na yung yung member ay magfa-fail lagpas sa working load. Gano'n naman talaga, 'di ba? So, kasi ano may capacity pa yan eh. I mean, hindi katulad ng WSD na nandito lang. 'Di ba, ASD, andito yan eh. 'Di ba, dito siya, kung gamitin mo FU, yung value ng pag-pupil niya. Okay. And so, a member is selected by using the criterion, ay, yun na pala sabi ko kanina. Failure in this context means either collapse or extremely large deformations. So, yun yung dalawang tinatawag natin na limit state. Okay, pwede siyang maputol or pwede siyang mag-deform excessively. Ang tawag doon ay yielding. So, isa yun sa mga ano, kung consider natin na ma-encounter natin yun sa ano sa tension members na. The term plastic is used because at failure, parts of the member will be subjected to very large strains, large enough to put the member into the plastic range. No, in a plastic range meaning after yielding. No, after yielding, there will be permanent deformations. No? When the entire cross-section becomes plastic at enough locations, plastic hinges will form at those sections, creating a collapse mechanism. Okay, so doon na siya masisira. Yeah, so as the actual loads will be less than the failure loads, sabi natin, di ba? Paano yun? Tawag dito. Kinakalculate mo siya, di ba? So may mga factor ka. So, dahil dito sa ano natin, sa process natin sa plastic design na ginagamit natin yung ano, yung ultimate, yung indulo no, ng capacity natin. Siyempre, saan papasok yung factor of safety natin? Di ba? So, papasok yun doon sa mga ano natin, multipliers natin. Ang ginagawa natin, di ba, ina-overestimate natin yung loads, tapos binabawasan natin yung capacity, no? Para yun yung factor of safety natin. Okay. Binabawasan, hindi ibig sabihin na, ano, na kumuha ka ng maliit na section. Binabawasan in terms of, ang actual halimbawa niya, kaya niya 100. Ina-assume mo na 90 lang ang kaya niya. Pero in actual 100 talaga yun. No? So, kumbaga, calculation-wise yung pag-reduce natin. Right? Sabi dito, as the actual loads will be less than the failure loads by factors of safety called as the load factor, member design in this way are not unsafe, no? Kahit dinidesign natin siya up to failure, hindi siya unsafe, no? Safe pa rin yun kasi nga may mga factor of safety tayo. Kung bagay ginamit natin sa calculation is hindi naman talaga yun. Diba? Hindi naman talaga yun yung load na ano natin, na ma-experience natin. Halimbawa, ang load na service is 100. 'Di ba? Kapagka ginamit mo sa calculation yan, may factor pa yan eh, may 1.2 pa yan eh. 'Di ba? So calculation mo, ang gamit mong dead load 120, when in actual 100 lang naman yun, 'di ba? And so ayun, may mga ganun. So dahil meron kang allowance, 'di ba? Kahit i-design mo siya na saktuhan lang sa failure, safe pa din yun. Okay, kasi may mga factor of safety tayo. And so this design procedure is roughly as follows. Ayan sabi dito, multiply the working loads. So ina-overestimate natin o fina-factor up natin. And tapos determine the cross-sectional properties needed to resist failure under these loads. Tapos we select the cross-sectional shape na pinakamaliit na kayang i-provide yung mga property na kailangan natin. Okay? Na merong enough na cross-sectional area for compression and tension, na merong enough moment of inertia for bending. Okay, pero sabi natin, di ba, in actual practice, hindi pa yun matatapos dito. Hindi matatapos sa lightest cross-sectional area. In actual, ang gagawin mo, i-analyze mo muli yan. Okay, tapos niyan, makukuha mo ulit yung bagong working loads, tapos yung factor mo ulit, tapos titingnan mo ulit kung adequate pa rin ba yung ibang mga members. No, and hindi lang yung member na ginawa mo, kasama yung iba pang mga katabi niya. Kasi damay-damay yan, you know? Magkakaroon niya ng distribution, no? Kapag nag-change ka ng member size, no? Nag-change lahat yan ng loading. Okay, syempre, hindi naman sobrang laki, di ba? Pero syempre, you have to check, no, kung okay pa rin yung mga katabi niya.
Okay, members designed by plastic theory would reach the point of failure under the factored loads but are safe under the actual working loads. Okay, kumbaga nililis natin siya, by calculation, failed na siya dahil factored yung loads natin, kumbaga upsize siya. Pero in actual, safe pa rin yun kasi hindi naman yun yung talagang ano niya, na kailangan niya i-load or kailangan niya i-resist. No? So, ang tawag doon sa process na yun is LRFD. No? So, ano siya, under siya ng plastic design. Sabi ito, it is similar to plastic design in that strength and failure condition is considered. Okay, ang pinagkaiba lang nito is that sa plastic design itself lang, ang ginagawa is we upsize the or we overestimate the loads. Dito, ang ginagawa natin, other than overestimating the load, we also underestimate the capacity. Okay, kaya siya tinawag na LRFD kasi ano yan? Load and resistance factor design. Okay, load, fina-factor mo, yung resistance, fina-factor mo din. Di ba? Kaya siya load and resistance factor design. Okay, load factors are applied to service loads. So, in-upsize natin. Tawag doon is factor loads. Okay, tapos, yan nakalagay yan. So, that it will have enough strength to resist the factor loads. Okay. So, yung member din design natin na meron tayong mga reduction factors naman yung tawag natin. Okay, sa ASD, safety factors. Pag LRFD, reduction factors. Okay. In addition to the theoretical strength of a member is reduced by application of the resistance factor. Okay. Reduction factor, and other term niya is the resistance factor. Okay. So, ini-interchange yan ni code, no? And so the criterion that must be satisfied in this in the selection of the members that okay yung concept pa rin na pinag-usapan natin kanina, load should be less than the strength, or basically capacity should be greater than the load. Yun lang yun. Okay, in this expression, the factor load is actually the sum of all service loads to be resisted by the member, each multiplied by its own load factor. Okay, sabi dito, sum of all service loads. Ano yung mga service loads ba? Sa loading kasi 'no, hindi siya katulad ng mic na sasabihin, "Oh, ang load niya ay 30 kips." Hindi gano'n, eh, 'no. Sa actual kasi marami 'yan. So, in actual meron yang magsisimula 'yan siyempre dead load. Kung may dead load ka na self-weight, meron ka pang superimposed dead load, meron ka pang live load sa floor, meron ka pang roof live load, meron ka pang seismic loads, meron ka pang wind loads 'no. Tas yung seismic and wind hindi lang yun kasi yung seismic na yan hindi lang naman iisa ang direksyon yan. Meron yang X, meron yang Y, di ba? So yung X and Y hindi pa yun kasi yung X may positive X pa, yung Y may positive Y pa, di ba? Tapos what if tabingi? So oblique, no? Pwede may combination pa yan. May XY, may YX, no? Tapos yung opposite direction nun, positive, negative pa nun. So basically sobrang dami nun in actual. Okay, tapos meron pang other cases na yung live load mo hindi lang floor load, meron ka pang live load para sa machine, no? Meron ka pang live load na reducible, meron pang non-reducible, so marami. Okay, so maraming load. Ang tawag doon ay mga load pattern. Okay, load pattern. Okay, na pinagsasama-sama natin. Okay, tapos yung mga load pattern na yun, pag sama-sama-samahin mo using yung tinatawag natin na load combinations. Okay, pagsasama-samahin mo, may mga factors yun. Okay, so nasa code yun, and di-discuss natin next week. Okay? Sabi dito, the factor load is a failure load greater than the total actual service load, so that the load factor are usually greater than unity. Okay, however, the factored strength is reduced. No? Sabi dito, binawasan natin yung yung strength niya sa analysis natin, no? Sa design natin. Okay, the usable strength and resistance factor is usually less than unity. Okay, yung loading natin, ang factor natin ay mas malaki sa 1 kasi nga i-overestimate natin. Pero yung capacity, ina-underestimate natin, no, for additional factor of safety. Since ina-underestimate mo, dapat liliit yung value niya. Para limit yung value niya, dapat mas maliit sa 1 yung multiplier mo. Okay, the factor loads are the load that bring the structure or member to its limit. In terms of safety, this limit state can be fracture, yielding, or buckling. Okay, fracture meaning mapuputol siya, di ba? Yielding meaning magde-deform siya excessively. Okay, buckling naman, ang buckling ay bending din. Okay, ang beam, halimbawa pag loadan mo ng paganyan, di ba? Supported siya dyan. Okay, magbe-bend yan, di ba? Pag ganun. Tawag yan ay bending. Okay. Ngayon, anong pinagkaiba na sa buckling? Ang buckling kasi ay bending din, na nagbe-bend pa ganun. Pero paano siya nagbe-bend or kailan siya nagbe-bend? Okay, nagbe-bend siya through an axial load. Okay,
Pag ang bending is because of an axial load, ang tawag doon ay buckling. Okay? So nagbe-bend siya because of an dito, axial load. Actually hindi lang basta axial compression. Syempre hindi naman yung magbabattle pag hinihila mo, di ba? And compression load. And the limit state can also be one of serviceability, such as the maximum acceptable deflection. Yun yung na-discuss natin kanina, no? Hindi lang siya basta kailangan mong masatisfy yung niya, yung strength niya, no? Usually kailangan mo rin i-satisfy yung deflection. Okay. Yun yung criteria natin. Sige, for now yun lang muna, no. Next meeting natin on Thursday, we'll discuss this one, the LRFD, yung mga load combinations, no. So yun. Sige, yun lang, no. Any questions? Next meeting may calculation tayo, no? So please, okay kayong ma-absent, no? Mahalaga yung discussion natin doon. Sige, kung ano ang tanong, ayan, dismiss na tayo, no? Yun lang. Thank you. Thank you, sir. Thank you.